Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Mga kulto, mga grupo ng tao na may kakaibang paniniwala sa mundo at relihiyon. Mga tao na sabihin na lang natin ay mahirap ipaliwanag. Ako ang ligaw na kaluluwa at maikukwento ako sa iyo. Hindi kailanman dapat pilitin ang isang bata na mamuhay sa buhay na itinakda ng kanyang mga magulang para sa kanya. Isang buhay ng pagsamba, pananampalataya at ganap na kadiliman. Mula pa noong nagkaroon ako ng malay, pinilit na akong sumunod sa mahihigpit na patakaran. Gigising kami ng eksaktong 8:00 ng umaga. Ni isang segundo ay hindi maaaring mahuli. Bawat miyembro ay may nakatalagang gawain para sa araw na iyon, mula sa paglilinis ng mga pasilyo hanggang sa pagluluto ng hapunan para sa buong bahay. Pinilit din akong mamuhay ng ganap na bulag. Binabalutan nila ng tela ang aming mga mata mula pa pagkasilang. Pagkatapos ay tinatakan iyon ng halo ng wax at kung ano pang bagay na hindi ko matukoy. Wala kaming kinwestiyon tungkol dito. Kapag lumaki kang ganoon, iniisip mong normal lang iyon. Tuwing hapon, pinapatunog nila ang isang kampana. Ibig sabihin ay kailangan kaming magtipon sa isang gitnang silid kung saan sasambahin namin ang Diyos. Ang ilang uri ng pagsamba ay talagang nakakagambala at hindi pa ako handang pag-usapan ng mga iyon ngayon. Ngunit ang mas magagaan ay kinabibilangan ng pag-aalay ng pagkain, pag-awit, pagsasagawa ng mga ritual at mahahabang sandali ng katahimikan. Ang pangalan ng Diyos ay ang lalaking may 1,000 mata. Itinuro sa amin na ang paningin ay sagrado at kailangan naming panatilihing dalisay ang amin para sa kanyang pagdating. Isang gabi, nanaginip ako ng isang bagay na tuluyang nagbago sa paraan ng pagtingin ko sa realidad. Nakita ko ang sibilisasyon, mga estrukturang hindi ko maunawaan at mga kakaibang nilalang, matingkad na kulay at sikat ng araw. Tandaan ninyo na hanggang sa puntong iyon ay wala pa akong nakikita kailanman. Nahuhulaan ko lamang kung ano ang itsura ng isang tao o ng mga kasangkapan sa pamamagitan ng paghawak. Iyon din ang unang pagkakataon na nakita ko kung ano ang itsura ng mga mata. Kalaunan ay napagtanto kong hindi lang ako ang nakakita nito. Sa mismong gabing iyon, habang nasa pagsamba kami, may isang batang tumayo at naglakad papunta sa gitna ng silid. Sa pagkakaalam ko, somehow ay natanggal niya ang kanyang blindfold. Nakakakita na ako. Nakikita ko kayo. Nakikita ko. Naputol ang kanyang pagsasalita. Sa puntong ito, gusto kong banggitin na ang silid ng pagsamba ay hindi naman walang laman. Sa pagkakaintindi ko noon, may sinasamba kami ng statwa ng Diyos. Bigla siyang sumigaw ng napakataas at napakabangis, mas malakas kaysa sa anumang sigaw na narinig ko. Agad na lumapit ang 2 matanda at hinila siya papunta sa ibang silid habang ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Hindi iyon dahil sa gulat ng paningin o sa katotohanang sinuway niya ang aming relihiyon. May nakita siya. Isang bagay na hindi kailanman dapat makita ng tao. Hindi ko na siya narinig muli. Malakas na tumibok ang puso sa dibdib ko. Parang tagal kong itong ikinulong at sa wakas ay napuno na ito. Marahil ay mga 1 buwan matapos ang insidenteng iyon. Hindi ako sigurado. Ang pagkabulag ay nakakalito sa paraang hindi kayang ipaliwanag. Pagkatapos ay may kakaibang pakiramdam ng pagkapurasan na dumating sa akin. Parang bigla kong natagpuan ang aking layunin. Doon ko unang napagtanto ang isang bagay na nagpasiklab ng aking paghihimagsik. Kung lahat kami ay bulag, paano nagagawa ng mga nakakataas na maghanap ng mga alay, magpatakbo ng buong kulto o kahit gumawa ng statwa ng Diyos?
Hindi nila kailanman pinapayalagan na mahawakan ng kanilang mga mukha at tila napakadali para sa kanilang gumalaw sa paligid. Isang uri ng dalisay na hindi maipapaliwanag ng karanasan lamang. Dahan-dahan kong binuksan ng maliit kong silid at naglakad sa mga pasilyo. Maraming beses ko nang ginawa iyon, kaya alam ko na ang eksaktong landas na tatahakin at kung paano gumalaw sa maliliit na silid nang hindi nababangga ang mga kasangkapan. Nang marating ko ang gitnang silid, tila naglaho ang lahat ng aking tapang. Parang nadurog ito hanggang sa wala nang matira. Napakabilis ng tibok ng puso ko habang nagsisimula kong pagdudahan ng aking desisyon. Sa lahat ng lakas ko, hinawakan ko ang aking blindfold at marahas itong tinanggal na nagdulot ng matinding sakit sa magkabilang gilid ng aking muka. At ang nakita ko ay nagpaikot sa aking isipan. Ang sahig na bato ng silid, ang mga dingding na may lumot, ang mga kandila na nagliliyab. Nakakakita na ako. Napuno ng luha ang mga mata ko habang pinipilit kong manatiling tahimik. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nagsama-sama ang lahat ng aking pandama upang bumuo ng isang kompletong larawan. Isang larawang mananatili sa akin habang buhay. May mga guhit sa dingding ng mga taong nakayuko sa isang lumulutang na mata. Iginuhit gamit ng pintura, kasama ng mga kasulatan sa isang wikang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makilala. Doon nagtagpo ang aming mga tingin. Isang matangkad na nilalang na hugis tao ang nakatayo sa gitna ng silid. Hindi iyon estatwa. Isa siyang nilalang na may imposibleng haba ng katawan, na may mga mata na tila walang hanggan sa kanyang buong katawan. Wala siyang malinaw na anyo ng muka o katawan, ngunit natatakpan siya ng malalaki at mapupulang mga mata. Napatigil ako habang nakatitig sa kanya. Bawat mata ay ibang hugis, laki at kulay. May mga mukhang mata ng tao, may iba naman hindi. Kumikindat ang mga ito sa kani-kanilang kakaibang ritmo. At bawat isa ay tila may sariling paraan ng pagkilala sa aking presensya. Ang ilan ay mukhang naaawa, ang iba ay malungkot, at ang iba ay galit. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa akin, habang ang nakakatakot na tunog ng basang pagkurap ng mga mata ay pumupuno sa buong silid sa bawat hakbang. Hindi ako makagalaw. Nang sa wakas ay marating niya ako na para bang lumipas ang napakaraming oras, inunat niya ang kanyang payat na mga braso at niyakap ako. Para akong nakarinig ng daan, hindi, libo-libong mga boses na sabay-sabay na pumasok sa aking isipan. Nagsasalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nang bigla silang tumigil, naramdaman ko ang kakaibang init na kumalat sa aking katawan. Dumaloy ito mula sa tuktok ng aking ulo hanggang sa aking mga paa. Pagkatapos ay may isang kaisipang lumitaw sa aking isip. Isang kaisipang hindi sa akin. Kailangan kong umalis doon. Kailangan kong sabihin sa lahat. Biglang bumukas ang mga pinto ng mga kalapit na silid at ang nakita ko ay nagpayanig sa aking buong pagkatao. Mga lalaking nakasuot na itim na balabal na may nakaukit na mga mata ang nagsimulang tumakbo papunta sa akin. Nakilala ko ang kanilang mga boses, ang mga matatanda sa kulto. At tama nga, wala silang mga blindfold. Malalaki at mapupula ang kanilang mga mata, halos hindi na mukhang tao. Parang napakaliit ng kanilang mga ulo para magkasya ang mga iyon. Hindi na ito tungkol sa pananampalataya, tungkol na sa kaligtasan. Kailangan kong makatakas ng buhay upang maisakatuparan ng misyong ipinagkatiwala sa akin.
Lumingon ako at tumakbo ng napakabilis hanggang sa mabasag ko ang lumang kahoy na pinto. Dumaan ako sa mga madidilim na silid, desperadong naghahanap ng labasan. Nang naramdaman ko ang matinding sakit sa likod ng aking ulo, tinamaan ako ng isang matigas na bagay. Nadapa ako at tumama ang ulo ko, ngunit pinilit kong manatiling gising. Naabot ako ng isa sa mga lalaki at tumalon sa ibabaw ko. Sinakal ako ng kanyang malamig na mga kamay hanggang sa hindi na ako makahinga. Hangal na bata, ipapakita ko sa iyo ang parusa para sa iyong kasalanan. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Dilaw at bulok ang kanyang mga ngipin. May itim na malagkit na likido sa gilagid niya. Ang iba sa kanyang mga ngipin ay putol, hati sa gitna o tuluyan nang nawawala. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang matinding kaibahan ng kulay ng kanyang bulok na ngipin at ng dugo. Ang pulang likido ay dahan-dahang tumutulo mula sa itaas na hanay ng ngipin pababa. Sa huling desperadong pagtatangka, isinaksak ko ang aking mga daliri sa kanyang mga mata. Binitiwan niya ang aking lieg at tinakpan ang kanyang mukha habang sumisigaw sa sakit. Wala akong oras para huminga. Kailangan kong makaalis dun. Sinubukan kong gumapang palayo sa kanya, ngunit wala itong silbi. Naabutan na kami ng isa pang lalaki at hinawakan ng aking paa upang hilahin ako pabalik. Iyon na. Wala na akong ibang magagawa. Isa lamang akong mahina at malnourished na bata, nakakakita pa lang ng liwanag 10 minuto pa lang ang nakalipas. Hinila niya ako papunta sa katabing silid at binuhat ako, saka inihagi sa isang metal na mesa. May mga garapon na salamin sa mga mesa sa paligid at sa loob nito ay may mga mata na nakababad sa isang malabong likido. May mga matutulis na kasangkapan na nakasabit sa dingding at ang metal na mesa ay may mga tuyong mantsa ng dugo. Una, si Julius. Ngayon, ikaw naman. Binibigo mo ako, sabi niya habang inaabot ang isang kutsilyo. Ang tinutukoy niya ay ang batang nabangkit kanina. Tinanggap ko na ang kapalarang naghihintay sa akin. Mamamatay ako sa parehong kulungan kung saan ako isinilang. Sa kakaibang paraan, tanggap ko iyon. Ang kulungan ang tanging mundong nakilala ko. Isinaksak niya ang kutsilyo sa aking binti, dahilan upang sumigaw ako ng napakalakas. Nang tila wala ng pag-asa, biglang lumuhod ang lalaki. May kutsilyong nakabaon sa likod ng kanyang bunggo. Lumapit sa mahinang liwanag ang gumawa nito. Isang babae. Maikli ang kanyang kayumangging buhok at makikita sa kanyang postura ang matinding pagod. Mukha siyang bata. Mas bata kesa sa ibang nakatatanda. Hindi tulad nila, nakasuot pa rin siya ng kanyang blindfold. "Tumakbo ka! Umalis ka na!" sigaw niya sa akin. Nakilala ko ang boses niya. Ang aking nanay. Iyon ang una at huling pagkakataon na nakita ko siya. Naalala ko kung paano siyang madalas naglalakad sa mga pasilyos tuwing gabi kapag hindi siya makatulog. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo ako palabas at ang malamig na simoy ng hangin ay humaplos sa aking mukha. Halos nakalimutan ko ang malalim kong sugat. Ang damo sa ilalim ng paa ko, ang nakabibighaning liwanag ng buwan, ang mga kumpol ng alitaptap na lumilipad sa ibabaw ng mga bulaklak, lahat ay naghalo-halo sa aking paningin. Lumingon ako sa gusaling pinanggalingan ko, kung saan ako nabuhay na parang binglango sa buong buhay ko, na kalaunang ay nalamang isang abandonadong simbahan pala. Gusto kong tandaan ang bawat detalye nito, ngunit hindi iyon kakayanin ng aking isipan. Marami nito, ngunit hindi ko rin magawang alisin ang aking tingin. Malabo na ang sumunod na pangyayari, ngunit natagpuan ako sa kabilang dulo ng kagubatan.
Ikinwento ko ang aking sitwasyon sa isang mabait na matandang babae na kalaunang ay naging aking ampong na ina. Nang sinalakay ng pulis ang simbahan, wala silang natagpuan ni isang bakas ng kulto o ng kakilakilabot na nilalang na nakita ko. Hindi ko agad napagtantuhag kung gaano kalala ang aking sugat hanggang sa kalaunan. Nabuhay ako sa purong swerte dahil muntik lamang tamaan ng talabe ang mahahalagang ugat sa binti ko. Kinailangang tahiin ng 12 beses ang sugat ko pero nakaligtas ako. Matagal akong nakapag-adjust sa lipunan, 3 taon sa eksaktong bilang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako gaanong nakakaangkop. Marami pa akong kailangang matutunan at makasanayan. Kinailangan kong muling matuto kung paano gumalaw, makipag-usap at makisalamuha sa aking paligid. Matagal ko nang gustong isulat lahat ng ito, ngulit hindi ko magawa. Napaka-traumatikong karanasan nito sa akin at hindi rin ako gaanong galing sa pagsusulat. Nanaginip ako ulit kagabi ng parehong panaginip, ngunit na yon, lahat ng tao ay may suot na parehong blindfold. Walang kulay, walang amoy, isang mapangwasaking kulay abong mundo lamang. At doon ko siya nakita ulit, ang lalaking may 1,000 mata. Nagising ako nang marinig ko ulit ang pamilyar na tunog ng kampana. Naramdaman kong kailangan kong bigyan kayo ng babalita. Malapit na siyang dumating. Maghanda kayo sa pagdating niya. May dahilan kung bakit niya ako pinakawalan noong gabing iyon. Parang gusto niya akong maging tulay sa pagitan ng kulto at ng mundo ng mga mortal. Isang mensahero sa isang baluktot na digmaan ng mga puwersang hindi kailanman mauunawaan ng tao. Isang puwersang napakalakas na nagbigay sa akin ng paningin kahit na dapat ay imposible yon pagkatapos ng 16 na taon na naka-blindfold. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.